Isang maulan na umaga sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. At ito na nga ang mga latest na mga paintriga na pinag-uusapan at pinagchichismisan ng mga active na mga chismosa at mga chismosa sa social media. Itong laban ng ating pambato sa Miss Universal Woman 2025 na si Jasmine Umay. Ay, alam nyo ba? Alam kong alam nyo na, pero pag-usapan natin itong mga karag-karag, baka may alam kayo ba at ano yung magiging reaction nyo dito nga sa paorasyon galore ni Umay na may ano bitaw, gumamit daw ng kodigo para daw maitaguyod niya yung speech niya doon sa kanyang laban sa Miss Universal Woman 2025. Ay, nako, kung hindi nyo pa napanood at kung napanood na ninyo, watch this. Namaste, India, mabuhay. So I'm Jasmine Umay, and tonight I carry with me the light of over 7,000 islands of my beloved country, which is the Philippines. Today is indeed a day of purpose, and so please allow me to echo the relevance of Sustainable Development Goal 7, affordable and clean energy, and how it impacts one of the critical issues that we face in our society, which is energy poverty. For many homes in the Philippines, electricity is a privilege. It is not right, nor a prerogative. And even a single light bulb is considered a luxury in far-flung provinces. And as the sun goes down, many places live in darkness. Guided by only moonlight, women and children are more vulnerable. Walking home becomes unsafe, and the risk of violence and harassment increases. For agricultural sectors, racing against the sun becomes a routine due to lack of refrigeration and potential food spoilage. During catastrophic situations in remote islands and highlands, critical information widens the gap between safety and tragedy. This is why SDGs then is significant but imperative for the Philippines and the humanity. Let us strive to balance progress with preservation, economic empowerment, plus environmental sustainability, plus social equity. Equal a world shining from a single shared light. Because imagine a society where decentralized energy is provided for remote islands. Community leaders manage and maintain clean energy, and homes adapt to energy-efficient appliances, building designs, and lighting. This is a shared responsibility, not a one-way purpose. But at the same time, I believe that actions wrapped in compassion are like threads that weave through every other sustainable development goal. I dream a future that brings power and empowerment to the world, not only lighting bulbs, but also powering home. Affordable, renewable, and inclusive energy means progress and dignity for all. And as I end this plea for elected rights, let us spark every country, every home, and every heart with energy and equity. Remember that access to energy must nothing less than universal. Dhanyavad. Napanood na ninyo ang paorasyon speech galore ni Umay sa kanyang laban sa Miss Universal Woman 2025 na question ng mga basher. Paano daw natin masasabi na matalino yung kandidata natin gayong gumamit daw ito ng kanyang cellphone para basahin ang kanyang speech? Wag daw magmamayabang ang pins na matalino yung pinadala natin ngayon sa Miss Universal Woman 2025 dahil binabasa daw nito ang kanyang sinasabi. Minus point daw yon. Maluka ako sa kanila mga karag-karag. Sa pagkakalam ko, parang binigyan lang yata ng ano bitaw, konting minuto yung mga kandidata para makabuo ng speech na sasabihin nila dito nga sa pa-event ng Miss Universal Woman 2025. At hindi lang naman si Jasmine yung may pakodigo galore. Maluka ako sa kanila. Pero hindi na talaga natin maiiwasan yung inggit yung inggit nila sa katawang lupa nila ba pagpambato ng pins. Sa pins talaga sila nakatutok. Sa kabahaba ng speech ni Umay, kung
kung matalino daw talaga siya, kung malakas daw talaga yung communication skills ng pambato ng pins, wala na daw kudigo galore. Yung ano ba, yung nag-recite na lang bitaw daw siya, yung nangadji na lang siguro siyang pinaorasyon nga, ay, gusto nilang mangyari na, yung walang binabasa daw, na ano bitaw, kudigo yung pambato natin. Doon daw talaga masasukat yung katalinuhan ng isang kandidata. Hindi daw yung memoryado tapos may binasa pa daw. Ayun, nagsakit yun, na-stress yun ang ilang mga bangs for today's chismis, mga karkarag. Hindi talaga nila mga tanggap na bakit gumamit ng kudigo si Umay sa kanyang pa-speech sa mga harap na mga judges. Hindi ko rin alam kung bakit sila na-stress. Hindi kasi maalis yung mga kiliti bitaw sa inggit nila sa katawan. Saka sila sa humanash kung si Jasmine lang yung nagkudigo, pero nagkudigo naman yung mga ibang kandidata. So ano yung nila? Ano yung punteriya nila? Na kesyo nasanay sila sa pambato ng pins pag sumagot sa mga Q&As talagang punto-punto, diretso-diretso bitaw na walang binabasa. So dito siguro ito yung first time nila nakakita ng pambato ng Pilipinas na gumamit ng kudigo. So sabi nila, paano daw masasabi na matalino yung pambato natin kung yung manuscript, so basta start with letter M. Pasensya na talaga kayo mga chismos at mga chismosa, bugo, jugog English. Start with letter M, na gumamit daw ng letter M, yung manuscript ba, yung mga basta bitaw ka na ipangsulat bitaw so, sa mga yung mga term sa English, puryagaba. Yun yung hanash nila. Para naman sa akin wala namang masama kung allow naman sila, di ba? Abang na lang sila kung sino yung kukuronahan. Dahil after the coronation track, may paintriga na naman kung sakaling masungkit ulit ng Pilipinas ang Miss Universal Woman 2025. Diba? Ewan ko sa inyo mga karag-karag kung ano yung magiging reaction ninyo dito nga sa pa-issue nila na bakit gumamit ng kudigo si Umay. Mag-ingay tayo sa comment section at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe. Karagan, hit the notification bell para updated kayo sa mga latest kaganapan at intriga sa mundo ng beauty pageant. Ang masasabi ko lang sa ating pambato, guwapa siya. Guwapa si Umay mga karag-karagoy, ang ganda ng face lock, ganda rin ng katawan, kaya yung inggit nila hindi na talaga nila masikmura, kailangan na nilang ilabas nga.